Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang trilogy ng The Godfather Saga. Enjoy watching! You can act like a man! What's the matter with you? What's the matter with you? Is this how... You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, I'm gonna make him an offer he can't refuse. Nagsisimula ang pelikula noong katapusan ng summer noong 1945, nagtipon ng mga bisita para sa isang salo-salo sa kasal ng pamilya ni Don Vito, ang leader ng Corleone Mafia. Kilala ang pamilya at tinatawag siyang godfather ng kanyang mga kaibigan. Kasama ni Don Vito si Tom Hagen, ang abogado at ampun niya, na nakikinig sa mga pakiusap para sa mga pabor, tulad ng tradisyon ng mga Italyano. Walang Sicilian ang maaaring tumanggi sa isang hiling sa kanya. Sa araw ng kasal ng kanyang anak na babae, may isang lalaking humiling ng pabor kay Don Vito na si Amerigo Bonnicera, isang kilalang embalsamador. Binugbog ng walang awa ang kanyang anak na babae ng dalawang lalaki dahil sa pagtanggi nila sa kanilang hinihiling, at nang magdemanda sila ay hindi sapat para sa kanila ang parusa na ipinataw sa mga ito. Disappointed si Don Vito kay Bonnicera, na umiiwas sa karamihan ng pakikipag-ugnayan nila sa kanya dahil sa mga kriminal na gawain ni Corleone. Ang asawa ni Don ang ninang ng anak ni Bonnicera, na naging relasyon kay Don upang kunin ang bagong katapatan mula sa kanya. Kaya pumayag si Don Vito at inutusan ng kanyang mga tauhan upang gantihan ang mga kabataang lalaki na responsable sa pangyayari, at sinabi niya na balang araw kakailanganin ang serbisyo ni Bonnicera sa hinaharap kung kinakailangan. Samantala, dumating sa kasal ang bunsong anak ni Don na si Michael, isang pinarangalan na bayaning sundalo na bumalik mula sa paglilingkod sa ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama niya ang kanyang girlfriend na si Kay Adams at kinukwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya at mga ilegal na negosyo ng mga ito. Sinasabi niya kay Kay ang tungkol sa kanyang ama at mga krimen na gawain nito, pero ipinapangako niya na siya ay iba sa kanyang pamilya at walang planong sumama sa kanila. Ipinakilala ni Michael ang kanyang pamilya sa kanyang girlfriend, una ay si Fredo, ang susunod na kuya ni Michael, na lumapit sa kanya ngunit hindi na maintindihan dahil lasing na ito. Nandoon din ang kanilang panganay na kapatid na si Sonny, ang nakapila na sumusunod sa tradisyon upang maging Don tulad ng kanyang ama kapag nagretiro ito. Kasama rin sa mga bisita ang sikat na singer na si Johnny Fontaine, inaanak ni Don Vito, na nanggaling pa sa Hollywood upang humingi lamang ng tulong kay Vito na mabigyan siya ng papel sa isang pelikula upang buhayin ang kanyang naglalahong career. Sinabi niya na si Doc Waltz, ang head ng studio, ay tumanggi na bigyan siya ng isang karakter na gagawin siyang isang mas sikat na star. Umiiyak ito habang nagsasabi kaya sinampal-sampal siya sinisigurado ni Don Vito kay Fontaine na mabibigyan siya ng gusto niyang karakter. Ang Godfather ay tumanggap rin ng pagbati mula kay Luca Brasi, isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang nakakakilabot na enforcer sa criminal underworld. Tinanggap din niya ang isang request mula kay Nazarene na isang baker na gumawa ng wedding cake ni Connie, na nakikiusap para kay Enzo ang lalaking kasintahan ng kanyang anak na babae at gustong maging American citizen pagkatapos ng kasal. Si Hagen ay nagpunta sa Los Angeles upang makipagkita kay Waltz na galit na nagsasabi sa kanya na hinding-hindi niya ilalagay si Fontaine sa ginagawa nilang pelikula. May sama ng loob siya dahil nanligaw at sinira ni Fontaine ang isang starlet ni Waltz na binibuild up niya para maging isang sikat na star ngunit nahuli siya nakikipag-sex dito. Si Waltz ay pinakiusapan na magbigay ng role kay Johnny pero tumanggi siya, kaya nang magising siya ng maaga kinaumagahan ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang kama. Kaya sinubukan niyang ilain ang kumot para tignan kung ano ang nasa kama niya. Dinaglaon napasigaw siya sa takot nang makita niya ang ulo ng kanyang mamahaling kabayo na naliligo sa sarili nitong dugo na nagkakahalaga ng $600,000. Pagkatapos nito ay nakatanggap na ng imbitasyon si Fontaine sa gagawing pelikula. Pagbalik ni Tom, ay nakipagkita sila kay Virgil the Turks, na tinutulungan ng kalaban nila, ang pamilya Taglia. Humihingi siya ng pondo kay Don Corleone, at pati na rin ng proteksyon sa politika at batas para sa pag-import at pamamahagi ng heroin, ngunit tumanggi si Don Vito kahit malaki ang pera na kikitain niya. Ipinaliwanag niya na nasa panganib ang kanyang impluwensya sa politika kapag siya ay sumali sa illegal drugs. Ang mga hukom at politiko na kaalyado niya ay siguradong tatalikuran siya kung malalaman nilang nagnenegosyo siya ng droga. Si Sonny, na matagal nang nag-uudyok sa pamilya na sumali sa droga,
ay nabawasan ng ranggo sa pulong at kinwestiyon ang mga pangako ni Lotso tungkol sa gusto nilang makuha sa pamilya Corleone. Pagkatapos nito, si Don Corleone ay inutusan si Luca Brasi upang pasukin ang grupo ni Salazzo para mag-imbestiga at bumalik para sa makukuhang impormasyon. Lumipat ang eksena kay Luca Brasi na nagpunta sa lugar ni Salazzo upang pag-usapan ang mga nais nilang mangyaring negosasyon sa kanilang negosyo. Pagkaraan, ay napansin ng mga kalaban ang ginagawa nito kaya't nang nakisindi siya ng sigarilyo kay Salazzo at nang yumuko siya para sindihan ng sigarilyo bigla na lamang siyang sinaksak sa kamay at sinakal sa likod hanggang siya ay mamatay. Samantala, nagpaalam si Polly na hindi makakasama kay Don Vito sa araw na yun dahil may sakit siya, kaya si Fredo ang inatasan para sumama sa kanyang ama. Habang si Don Corleone ay namimili ng mga prutas, bigla na lamang may dumating na mga kalalakihan at pinagbabaril siya, at nang papunta na si Fredo para iligtas ang kanyang ama ay natarante siya at hindi niya nakuhang iputok ang dala niyang baril. Nagpapatunay lamang ito na siya ay hindi nabibilang sa mundo ng kanyang pamilya. Sa ibang eksena, dinukot ni Salazzo si Tom Hagan at hinihikayat na sabihin kay Sonny ang dati nilang kasunduan na inialok sa kanyang ama. Habang inilalabas si Tom, sinabi ni Salazzo na ang Don ay nakaligtas sa pagtatangka sa kanyang buhay. At galit na sinabi niya kay Tom na hikayatin si Sonny na tanggapin ang kanyang alok. Tumanggi si Sonny na isaalang-alang ito at ang mga isyu ay nagdulot ng isang ultimatum sa Taglia na ibigay si Salazzo o magkaroon ng isang matinding digmaan. Nag-init ang ulo ng mga kaaway na pamilya at sa halip ay ipinadala kay Sonny ang isang mensahe ng Sicilian sa pamamagitan ng 2 sariwang isda na nakabalot sa bulletproof vest ni Luca Brasi. Sinasabi sa mga Corleone na si Luca Brasi ay patay na at kasama ang mga isda. Kinalaunan, kinuha ni Clemenza si Polly at isa sa mga hitman ng pamilya na si Rocco Lampen para sa isang biyahe sa Manhattan at sa kanilang pagbabalik, pinahinto ni Polly ang sasakyan ni Clemenza sa isang liblib na lugar upang umihi siya. Binaril ni Rocco si Polly at iniwan nila siya sa sasakyan. Ito ay sa dahilang nalaman nilang sinadya niyang huwag sumama kay Don Vito para si Fredo ang magbantay dito dahil alam niyang si Fredo ay kailanman ay hindi maaasahan. Bumalik kay Don Vito, binisita ni Michael ang kanyang ama sa isang maliit na pribadong ospital at nagulat siya na walang nagbabantay sa kanya at sinabihan siya ng isang nurse na pinakikialaman ng mga lalaki ang patakaran sa ospital at pinaalis ng mga pulis ang mga bantay bago pa man dumating si Mike. Napagtanto niya na ang kanyang ama ay pinaplanong patayin muli, kaya tinawagan niya si Sonny para humingi ng tulong. Habang inililipat niya ang kanyang ama sa ibang silid, biglang dumating si Enzo the Baker na pumunta sa ospital upang dalawin lamang ang Don. Sinabihan niya ito na magbantay sa entrance habang nililipat niya ng kwarto ang kanyang ama. Sinabi din ni Michael na ilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa nito para magmukhang may dala siyang baril. Ngunit nang dumaan ang mga tauhan ni Salazzo at nakita sila, bigla itong nanginig sa takot. Pagkaalis ay agad namang lumitaw ang mga sasakyan ng pulis na sakay ang kurap na si Captain McCluskey na agad sinuntok si Michael na halos masira ang panga nito. Lumalabas na binayaran ni Salazzo si McCluskey upang ma-set up ang ama ni Mike. Kaya dumating si Hagan na may kasamang mga lisensyadong detective na may baril upang protektahan si Corleone, at dinala nila ang nasugatan na si Michael sa bahay. Kasunod ng pagtatangka sa buhay ni Don, humihiling si Salazzo na makipagkita sa mga Corleone bilang kapalit ng proteksyon. Dadalo si McCluskey bilang bodyguard ni Alacho, ngunit nagboluntaryo si Michael na patayin ang 2 lalaki sa panahon ng pagpupulong. Sa una ay hindi sang-ayon ng ibang senior family members, ngunit kinumbinsi sila ni Michael na seryoso siya at ang pagpatay kay Salazzo at McCluskey ay para sa interes ng pamilya. Dahil itinuturing si Michael na isang sibilyan at hindi kainahinala, siya ang naging representante para sa mga Corleone, bagamat karaniwan ang walang limitasyon ang mga opisyal ng pulisya sa mga pinaghihinalaan nila. Ipinagtanggol ni Michael na dahil sa korupsyon at katarantaduhan ni McCluskey, dapat siyang patayin at ang ilegal na pakikitungo kay Salazzo ay hindi patas na laro, ayon din kay Michael. Dagdag pa nito, ang mga pahayagan na nasa payroll ng mga Corleone ay siguradong magiging interesado sa pagsusulat ng mga kwento tungkol sa tiwaling kapitan ng pulis. Sumama si Michael kay Clemenza na naghanda ng isang maliit na pistola para sa kanya. Nilagyan nito ang trigger at grip ng tape upang maiwasan ang anumang ebidensya ng fingerprint.
Tinuruan niya si Michael kung paano may sagawa ang pagpatay at sinabihan siya na itapon ang baril pagkatapos itong gamitin. Sinabi rin kay Michael na ang pamilya ay lubos na ipinagmamalaki siya bilang isang bayani sa digmaan noong siya ay nagsilbi sa mga marino. Nagpakita si Clemenza ng malaking tiwala na kayang gampanan ni Michael ang trabaho at sinabihan siya na magiging maayos ang lahat. Ang plano ay magkaroon ng mga informant ng Corleone upang malaman ang lokasyon ng pagpupulong at itanim ang baril bago dumating sina Sollozzo at McCluskey. Bago ang pulong sa isang maliit na Italian restaurant, sinuri ni McCluskey si Michael para sa mga armas at nakita na malinis siya. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap ni Michael at Sollozzo sa restaurant, nagdahilan si Michael na pumunta sa banyo kung saan kinuha niya ang nakatanim na baril. Pagbalik niya sa mesa, pinatay niya sina Sollozzo at McCluskey. Matapos ang insidente, ipinadala si Michael upang magtago sa Sicily habang naghahanda ang pamilya Corleone para sa laban sa 5 pamilya na nagkakaisa laban sa kanila, pati na rin ang pangkalahatang pagpapakalma sa mga pulis at gobyerno. Pag-uwi ni Vito mula sa ospital, nabahala siya nang malaman na si Michael ang pumatay kay Sollozzo at McCluskey. Samantala, ang kasal ni Connie at Carlo ay nagsisimula ng magkaproblema. Madalas na pinagtatalunan nila ang pinaghihinalaang pagtataksil ni Carlo at ang kanyang possessive na ugali kay Connie. Ayon sa tradisyon ng mga Italyano, walang tao, o kahit pa isang mataas na mafia don na tulad ng ama ni Connie, ang maaaring makialam sa personal na alitan ng mag-asawa, kahit may kinalaman ito sa pagtataksil, pera, o pang-aabuso sa tahanan. Isang araw, nakita ni Sonny ang marka sa mukha ni Connie at sinabi niya sa kanya na sinaktan siya ni Carlo. Pagkatapos pinuntahan ni Sonny si Carlo Rizzi at binugbog sa gitna ng maraming tao sa kalye dahil sa pagmamaltrato kay Connie. Nagbanta din ito na papatayin siya kung uulitin uli ang ginawa niya kay Connie. Sa galit ni Carlo, nagbalak siyang gumanti sa pamamagitan ng pagpunta kay Don Talia at Don Emilio Barzini, ang mga pangunahing karibal ni Corleone, para patayin si Sonny. Sa bahay ni Connie, biglang mayroon tumawag na isa sa mga babae ni Carlo at nagsasabi na hindi siya pwedeng makipagkita dito. Sa galit ni Connie ay nagwala siya at ito ang ginamit na pagkakataon ni Carlo para saktan muli si Connie. Pagkatapos, tumawag si Connie sa bahay ng kanyang pamilya para sabihin kay Sonny na binugbog na naman siya ni Carlo. Walang pag-iisip, ang galit na Sonny ay nagmaneho ng mag-isa at walang kasama upang tuparin ang kanyang banta laban kay Carlo. Sa daraanan, papunta sa bahay ni Connie at Carlo, tinambangan si Sonny sa isang toll booth at marahas na binaril siya ng ilang grupo ng mga hitman na may dalang M16 at mga submachine gun hanggang mamatay ito. Ipinadala ni Tom Hagen ang balita ng pagkamatay ni Sonny sa Don na humingi ng pabor mula kay Bonnie Sera upang personal na asikasuhin ang pag-embalsamo sa katawan ni Sonny. Kaysa gumanti para sa pagpatay kay Sonny, si Don Corleone ay humingi ng panahon para makipagkita sa mga pinuno ng 5 pamilya upang makipag-ayos at humingi ng ceasefire. Hindi lamang ang hidwaan ang mawawala sa lahat ng kanilang ari-arian at ang pagbabanta sa kanilang kaligtasan ng buhay, ngunit ang pagtatapos nito ay ang tanging paraan upang makauwi ng ligtas si Michael. Binabaligtad ang dati niyang desisyon na sumasang-ayon na gagawin ng pamilyang Corleone ang magbigay ng pampulitikang proteksyon para sa drug trafficking ni Talia, basta ito ay kontrolado at hindi ibinebenta sa mga bata. Sa pagpupulong, napagtanto ni Don Corleone na si Don Barzini ang nasa likod ng pagsisimula ng pagkakagulo ng mga tao, digmaan, at pagkamatay ni Sonny. Sa panahon na nasa Sicily si Mike, matyaga siyang naghihintay, na protektado ni Don Tomasino, isang matandang kaibigan ng pamilya Corleone. Naglalakad si Michael sa kabukiran, sinamahan ng kanyang palaging kasalukuyang mga bodyguard na sina Kalo at Fabrizia, sa isang maliit na nayon kung saan nakilala at umibig si Michael kay Apollonia Vitelli, ang magandang batang anak na babae ng may-ari ng bar. Dinaglaon, sila ay nagsama at kinasal sa Sicilian tradition, ngunit habang tumatagal, ang presensya ni Michael ay napapansin ng mga kaaway ng pamilya Corleone. Bilang mag-asawa sila ay nagplanong lumipat sa isang mas ligtas na lokasyon, ngunit namatay si Apollonia bago pa man nila ito magawa. Siya ang namatay sa isang kotseng tinaniman ng bomba na orihinal na inilaan para kay Michael. Matapos ang mahigit 1 taon, bumalik si Michael at nagkita sila ng dating kasintahan na si Kay. Matapos ang 4 na taon ng paghihiwalay sa Italy at Amerika, sinabi ni Michael kay Kay na gusto niyang magpakasal sila.
Bagaman nasaktan si Kay dahil sa matagal na paghihintay, tinanggap niya ang panukala ni Michael. Kasama si Don Vito, si Sonny na patay na, at ang gitnang kapatid na si Fredo, iniisip nila na hindi nila kayang patakbuhin ang negosyo ng kanilang pamilya. Kaya si Michael na ngayon ang namamahala at sinabi niya na gagawin niyang legal ang negosyo ng kanilang pamilya sa loob ng 5 taon. Makalipas ang 2 taon, nagreklamo sina Clemenza at Salvador na sila ay pinapahirapan ng pamilya Barzini at humihingi ng pahintulot na makabawi. Ngunit tumanggi si Michael sa kanilang kahilingan at nagplano na ilipat ang mga operasyon ng pamilya sa Nevada. Pagkatapos nito, maaari nang humiwalay sina Clemenza at Tesho at bumuo ng sarili nilang operasyon sa New York. Sinabi ni Michael kay Connie na si Carlo ang magiging kanyang kaliwang kamay sa Nevada, dahil hindi pa rin niya alam na may partisipasyon ito sa pagpatay kay Sonny. Tinanggal si Tom Hagan bilang consigliere at ngayon ay abogado na lamang ito ng pamilya, habang si Vito ang nagsisilbing consigliere. Nagtanong si Hagan tungkol sa pagbabago sa kanyang katayuan at sinabi din ni Michael ang tungkol sa isang bagong grupo ng mga tauhan nila na lihim na tinitipon sa ilalim ni Rocco Lampen. Ipinaliwanag ni Don Vito kay Hagan na si Michael ay kumikilos ayon sa kanyang payo. Pagkatapos ng 1 taon, bumiyahe si Michael sa Las Vegas at nakipagkita kay Mo Green, isang mayaman at matalinong boss ng kasino na nagbabalak na palawakin ang kanyang negosyo. Pagkatapos ng tangkang pagpatay kay Don Vito, ipinadala si Fredo sa Las Vegas upang alamin ang tungkol sa negosyo ng kasino mula kay Green. Nag-alok si Michael na bumili ng share kay Green ngunit tinanggihan nito ng walang pakundangan. Naniniwala si Green na mahina ang mga Corleone at makakakuha siya ng mas magandang deal mula sa pamilya Barzini. Habang nag-uusap sina Mo at Michael, pumanig si Fredo kay Mo. Binalaan ni Michael si Fredo na huwag muling papanig sa sinuman laban sa kanilang pamilya. Umuwi si Michael at sinabi ang lahat ng nangyari. Sa pag-uusap nila, ipinaliwanag ni Vito ang kanyang inaasahan na tatangkain ng mga kaaway ng pamilya nila na papatayin si Michael gamit ang isang pinagkakatiwalaang kakampi nila sa isang pagpupulong para gawin ang kanilang mga plano. Sinabi rin ni Vito na ayaw talaga niya ang buhay ng gaya sa kanya para kay Michael. At sinabi din niya na siya ay umaasa na ang kanyang bunsong anak ay hahawak ng lehitimong kapangyarihan bilang senador o gobernador. Makalipas ang ilang buwan, bumagsak si Vito at namatay habang nakikipaglaro sa kanyang apo na si Anthony sa kanyang hardin ng kamatis. Sa libing, nagsagawa si Tesho ng isang event para sa isang pagpupulong kasama ng mga Barzini, at siya ang tinutukoy ni Don Vito bilang magtataksil sa kanila. Nag-ayos si Michael para sa isang serye ng mga pagpatay na mangyayari ng sabay-sabay habang siya ay nakatayo bilang ninong sa bagong silang na anak ni Connie at Carlo na si Michael Francis Rizzi sa isang simbahang Katoliko. Si Don Strachey ay binaril kasama ang kanyang mga bodyguard sa elevator ng hotel gamit ang shotgun ni Clemenza. Si Mo Green naman ay pinatay habang minamassage siya, na binaril sa mata ng isang hindi kilalang killer. Habang si Ancinio ay kinulong sa isang umiikot na pinto sa St. Regis Hotel at binaril ng tauhan ng mga Corleone na si Willie. Habang si Don Tattaglia ay pinaslang ni Rocco sa kanyang kama kasama ang isang prostitute. Pagkatapos, ang isang hindi kilalang assassin ang bumaril sa mga kasamaan ni Don Barzini na namatay sa hagdan ng kanyang opisina ng gusali kasama ang kanyang bodyguard at driver. Habang si Alniri naman na nakasuot ng uniforme ng pulis ang bumaril naman kay Barzini. Matapos ang binyag, naniniwala si Tesho na papunta na sila ni Tommy sa meeting ni Michael at Barzini na kanyang inayos. Sa halip, napaligiran siya ni Willie Sicci at iba pang mga kalalakihan. Habang humahakbang palayo si Tommy, napagtanto niya na natuklasan na ni Michael ang kanyang pagtataksil. Kaya sinabi ni Tesho kay Hagan na laging nirerespeto niya si Michael at ang kanyang pagtataksil ay negosyo lamang. Itinaboy si Tesho at hindi na siya kailanman nakita ulit. Samantala, si Michael ay kinumpronte si Carlos sa pagkamatay ni Sonny at pinilit siyang umamin sa kanyang papel sa pag-set up ng ambush. Sinabi din niyang pinapangako niyang hindi siya papatayin. Pagkatapos, inamin na niyang nilapitan niya mismo si Barzini para abangan si Sonny. Dahil dito sinabi niyang hindi na siya kasama sa lahat ng negosyo ng pamilya, ibinigay niya din kay Carlo ang isang plane ticket para ipatapon sa Las Vegas. Gayunpaman, nang sumakay si Carlo sa isang sasakyan patungo sa paliparan, siya ay siguradong mamamatay sa utos ni Michael sa kamay ni Clemenza.
Maya-maya ay humarap si Connie na hysterical sa Corleone compound habang inaayos ang mga gamit para sa paglipat ng pamilya sa Nevada. Inakusahan niya si Michael ng pagpatay kay Carlo bilang kabayaran sa brutal na pagtrato ni Carlo sa kanya at para sa hinihinalang pagkakasangkot ni Carlo sa pagpatay kay Sonny. Pagkaalis ni Connie sa bahay, tinanong ni Kate si Michael tungkol kay Connie, pero ayaw niyang sagutin at pinapaalala sa kanya na huwag na siyang tanungin tungkol sa kanyang negosyo o pinagkakakitaan. Sinabihan ni Michael si Kate na wala siyang naging papel sa pagkamatay ni Carlo at naniniwala naman siya sa kanya, kaya gumaan ang loob niya. Nagtatapos ang pelikula kay Clemenza, Rocco, at Alniri na dumating at nagbabayad ng kanilang respeto kay Michael bilang bagong godfather. Nakatingin si Kay habang humahalik si Clemenza sa kamay ni Michael at binati siya bilang ang bagong Don Corleone. Ang kwento ng pelikula ay nagsimula sa maliit na bayan ng Corleone, Sicily noong 1901. Ang ama ni Vito na si Antonio Andolini ay pinatay dahil sa pag-insulto niya sa lokal na pinuno ng mafia na si Don Ciccia. Sa oras ng libing, ang kapatid ni Vito ay pinatay rin dahil sa pangako niya na maghihiganti sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, pinaghahanap si Vito ng mga tauhan ni Don Ciccia upang patayin din. Kaya ang ina ni Vito ay lumapit kay Ciccia upang magmakaawa para buhayin ang batang si Vito, ngunit tinanggihan siya. Sinasabing sa murang edad na siyam, alam nila na si Vito ay maghihiganti pagdating ng araw. Sa isang desperadong pagkilos, kinuha ng kanyang ina si Ciccia bilang bihag at sinabihan si Vito na tumakas. Pagkaraan, napatay siya ng mga tauhan ni Ciccia at hinabol ang batang si Vito hanggang sa bayan. Ngunit hindi siya iniwan ng mga tao sa bayan at tinulungan nila si Vito na makatakas. Sumakay si Vito sa isang barko patungong New York at dumaong sa Ellis Island, isang lugar para sa mga immigrant. Ang agent sa immigration ay pinili ang bayan ni Vito na Corleone bilang kanyang apelyido dahil hindi alam ni Vito sagutin ang mga tanong sa kanya sa salitang English at siya ay narehistro bilang Vito Corleone noong 1958. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan ang anak na bunso ni Vito na si Michael Corleone ay naging tagapag-alaga at pumalit sa kanyang ama na godfather ng kanilang pamilya. Ang mga Corleone ay kasalukuyang may ginaganap na isang espesyal na selebrasyon sa Lake Tahoe, Nevada. Sa kanyang opisina, nakipagpulong si Michael sa korap na senador ng Nevada na si Pat Geary upang talakayin ang presyo ng mga lisensya sa paglalaro para sa hotel-casino na binibili ng pamilya Corleone. Ngunit si Geary ay nakahanap ng pagkakataon para pagkakitaan ang mga negosyanteng Italyano na nagnenegosyo sa kanyang lugar, at naghamon kay Michael na kapag di ibinigay ang halagang sinasabi niya ay gagawa siya ng paraan para mapabagsak niya ito. Kaya ipinangako ni Michael na susubukan niyang makuha ang kanyang lisensya sa kasino kahit na mahirap ang proseso at hindi siya pumayag sa gusto ng senador. Matapos makipag-usap kay Geary, tinapos ni Michael ang usapan ng tanggihan niyang magbayad ng malaking halaga na hinihingi ni Geary. Sinabi niya sa senador na wala siyang mapapala sa pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos, nakipag-usap din siya kay Johnny Ola, ang kanang kamay ng Jewish gangster na si Hyman Roth, na sumusuporta sa kanyang paglipat sa casino industry. Nakipag-usap din si Michael kay Connie na nagre-rebelde, ito ang kanyang ate, na kamakailan lang ay nakipaghiwalay sa kanyang pangalawang asawa at balak magpakasal sa bago niyang kinakasama na alam nilang walang sapat na yaman para suportahan siya kaya hindi pumayag si Michael dito. Maya-maya, nakipagkita si Michael kay Frank Five Angels Pentangeli, isang kasosyo sa negosyo na pumalit sa Corleone Cap Orange sa teritoryo ng namayapang si Peter Clemenza sa New York City. Sinasabi niya na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari at may problema ngayon si Michael sa magkapatid na Risotto na sinusuportahan ni Roth. Matapos nito ipinaalam niya kay Michael na ang kanyang ama ay nagtayo ng negosyo kasama si Hyman Roth, isang taong iginagalang ng kanyang ama. Gayunpaman, ayon sa kanya na hindi nagkaroon ng tiwala ang kanyang ama kay Hyman Roth. Sa gabing yun, halos hindi nakatakas si Michael mula sa isang pagtatangkang assassination sa kanya. Pinaulanan ng bala ng dalawang hindi nakikitang mga hitman ang kwarto niya. Sa galit niya pinahanap niya ang mga nagtangkang pumatay sa kanya at sinabing gusto niyang mahuli ang mga ito ng buhay upang malaman kung sino ang nagutos sa kanila. Ngunit natagpuan ang dalawang hitman na wala ng buhay, nangangahulugan na may traidor sa loob ng kanilang pamilya. Hindi naglaon, sinabi ni Michael sa kanyang abogado at adopted brother na si Tom Hagan na ginawa ang pagpatay sa tulong ng isang taong malapit sa kanila.
Kaya nang umalis siya para sa isang importanteng bagay ay ipinagkatiwala niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Tom upang protektahan ang kanyang pamilya. Bumalik ang eksena sa panahon ni Vito noong 1917 sa New York City. Si Corleone ay nagtatrabaho sa isang tindahan sa Lower East Side kasama ang kanyang kaibigan na si Jinko Abundando. Ang kanilang kapitbahayan ay kontrolado ng isang miyembro ng Black Hands na si Don Fanucci na nangingikil ng proteksyon at mga bayad mula sa mga lokal na negosyo. Isang gabi, humingi ng pabor kay Vito si Peter Clemenza na itago ang isang stash ng baril para sa kanya at upang bayaran ang pabor, nagnakaw sila ng isang mamahaling carpet sa isang apartment. Ito ang kanilang unang krimeng ginawa na magkasama. Bumalik sa kasalukuyan 1958, nakipagkita si Michael kay Hyman Roth sa Miami at sinabi niya kay Roth na naniniwala siya na si Frank Pentangeli ang responsable sa kanyang assassination attempt, at si Pentangeli ay kailangang magbayad sa ginawa niya. Pagkatapos nagbiyahe si Michael sa Brooklyn at sinabi kay Pentangeli na si Roth ang nasa likod talaga ng pagplanong pagpatay sa kanya at pinaalam niya na may plano siya para kay Roth sa tamang panahon. Sinabi din ni Michael na pansamantala ay kailangan niya si Frankie na makipagtulungan kasama ang magkapatid na Risotto para hindi malaman ni Roth ang mga plano nito. Pagkaraan, si Pentangeli ay nagpunta sa isang local bar upang makipagkita sa mga Risotto. Nang nasa bar na siya ay biglang may nagsabi na pinakukumusta siya ni Michael at biglang may umatake sa kanyang likuran upang patayin siya, buti na lamang ay may pulis na dumating at napigilan ang pagpatay sa kanya. Hinabol ng kanyang bodyguard ang mga Risotto ngunit sinagasaan lamang ito. Bumalik kay Tom Hagan, na nagpunta sa Nevada matapos siyang tawagan sa isang brothel sa Carson City na minamanage ni Fredo, ang kapatid ni Michael. Sa brothel na ito, kasangkot si Senator Geary sa pagkamatay ng isang prostitute at inalok ni Tom na asikasuhin ang problema bilang kapalit ng pagkakaibigan ng senador at ng pamilyang Corleone. Samantala, sa Havana, Cuba, magkasama sila Michael at Roth sa panahon ng diktador na si Fulgencio Batista na humihingi ng tulong mula sa mga Amerikano at mga gerilyang komunista na pinamumunuan ni Fidel Castro upang pabagsakin ang gobyerno. Sa isang birthday party para kay Roth, binanggit ni Michael na may posibilidad na ang mga rebelde ay magwawagi at magdudulot ng problema sa kanilang negosyo sa Cuba. Noong araw na yon, nasaksihan ni Michael ang pagpatay ng isang rebeldeng komunista sa isang pulis sa Havana sa pamamagitan ng pagpapasabog ng granada na nagresulta rin sa kamatayan ng rebelde mismo. Ang komento na ito ay nag-udyok kay Roth na magkomento ng pribado na hindi pa naibibigay ni Michael ang $2 milyong upang patatagin ang kanilang partnership. Bitbit ni Fredo ang ipinangakong pera at dumating sila sa Havana para magkita. Binanggit ni Michael si Hyman Roth at Johnny Ola sa kanya, ngunit sinabi ni Fredo na hindi raw sila niya kilala. Sinabi ni Michael kay Fredo na si Roth ang nagtangkang pumatay sa kanya at siguradong hindi ito titigil hanggat hindi siya napapatay. Tiniyak ni Michael kay Fredo na meron siyang gagawing plano at hindi na makikita ni Roth ang bagong taon. Sa halip na ibigay ang pera, tinanong ni Michael si Roth kung sino ang nag-utos na ipapatay si Frank Pentangeli. Sumagot siya at sinabing hindi siya yon at umiiwas si Roth sa tanong. Sa halip, galit na nagsasalita si Roth tungkol sa pagpatay sa dati niyang kaibigan na si Moe Greene, na inorkestra ni Michael gaya ng inilalarawan sa dulo ng unang pelikula. Lumipat ang eksena, kung saan nagtanong si Michael kay Fredo tungkol sa mga alam niya, dahil familiar si Fredo sa Havana. Una niyang ipinakita siya kay Senator Geary at iba pang mahalagang opisyal at mga negosyante ng Amerika. At habang sila ay nasa kasiyahan, si Fredo ay nagpapanggap na hindi kilala si Johnny Ola. Sa isang sex show, sinabi ni Fredo na sinabi sa kanya ni Johnny Ola ang tungkol sa lugar, salungat sa sinabi niya kay Michael na hindi niya kilala si Ola. Ngayon, ay napagtanto ni Michael na ang kanyang kapatid na si Fredo ang nagtraidor sa kanya. Agad na pinadala ni Michael ang kanyang bodyguard na si Beseta upang patayin si Roth. Unang pinuntahan ng kanang kamay ni Roth na si Johnny Ola, kung saan sinakal ni Beseta ito hanggang mamatay. Pero si Roth ay nasa maselang kalagayan dahil sa kanyang sakit sa puso at dinala sa isang ospital kung saan pinuntahan ito ni Beseta. Nang papatayin na niya ito ay naabutan siya ng enforcer at saka siya binaril.
Sa New Year's Eve party ni Batista, hinawakan ni Michael ng mahigpit si Fredo sa ulo at hinalikan niya ito sabay sinabi sa kanya na alam niya siya ang nagtraidor sa kanya at ang kanyang puso ay sinaktan ni Fredo nang sinalakay ng mga rebelde at ibinalita ni Batista ang kanyang pagbibitiw. Nagsimula ng magsialisan ng mga bisita, ngunit tumanggi si Fredo na sumama kay Michael. Noong simula ng 1959, bumalik si Michael sa kanyang compound sa Tahoe matapos tumakas mula sa Cuba. Sinabi ni Tom kay Michael na nakatakas si Roth mula sa Cuba matapos magka-stroke at nagpapagaling sa Miami. Sinabi din niya na patay na ang kanyang bodyguard at malamang na nagtatago si Fredo sa New York. Pinaalam din sa kanya na si Kay ay nagkaroon ng miscarriage habang wala siya. Nabahala si Michael sa balita at galit na hiniling na malaman ang kasarian ng mga bata, pero sinabi ni Tom na hindi niya alam. Bumalik ang eksena noong 1920, alam na ngayon ni Fenucci ang partnership ni Vito, Clemenza, at Salvador Tesio at gusto niyang bigyan siya ng bahagi ng kita nila kada linggo. Nagkasundo sina Clemenza at Tesio na magbayad pero hindi interesado si Vito, at hiniling sa kanyang mga kaibigan na iwanan ang lahat sa kanyang mga kamay. Sinabi niyang si Fenucci ay tatanggap lamang ng mas kaunti at ito ay sapat na. Ang hinihiling ni Fenucci ay $600 kada isang linggo ngunit $100 lang ang ibinigay niya kaya galit na umalis ang mafia lord na may pagbabanta. Agad pagkatapos ng neighborhood festa, pinatay ni Vito si Fenucci sa hallway sa labas ng kanyang apartment at sumama muli sa kanyang asawa at mga anak sa labas ng kanilang apartment building, kung saan sinabi ni Vito kay Michael na sobrang mahal siya ng kanyang ama. At ngayon, sa pagkamatay ni Fenucci, nakuha ni Vito ang respeto ng kanyang kapitbahayan at nagsimulang mag-ayos sa mga lokal na hindi nagkakaunawaan na nagaganap sa harap ng storefront ng kanyang olive oil company, na ipinangalan niya kay Jenko Abundando ang kanyang kaibigan. Siya ay namamahala rin at nagbibigay ng pabor sa iba sa komunidad, tulad na lamang ng kaibigan ng kanyang asawa na pinagbantaan na papaalisin kaya si Vito ay tinakot ang kasero nito at pumayag na magpatuloy siya sa mababang upa. Noong 1959 sa Washington, D.C., isang Senate committee kung saan si Senator Geary ay miyembro, ay nagdaraos ng investigasyon sa organisadong krimen at ang mafia. Nang magpakita si Michael sa harap ng isang malaking palabas, sinuportahan ni Senator Geary ang mga Italian-Americans at pagkatapos ay nag-excuse sa sarili mula sa paglilitis. Sa panahon ng pagtatanong, itinanggi ni Michael ang lahat ng mga paratang sa krimen laban sa kanya mula sa pagpatay kay Sollozzo at Kapitan McCluskey noong 1946, sa unang pelikula at sa kanyang papel sa negosyo ng pagpapatakbo ng ilang kasino sa pagsusugal sa Nevada. Naging hamon ang pahayag ni Michael sa komite na maglabas ng mga saksi upang patunayan ang mga paratang laban sa kanya. Natapos ang pagdinig sa komite, at nangako ang chairman na si Senator Kane na magkakaroon ng isang saksi, si Frank Pentangeli na hindi namatay sa assassination ng mga Rizzuto brothers at naniniwala siya na si Michael ang nag-utos na patayin siya, at makikipag-deal siya sa mga FBI, at magiging testigo laban kay Michael. Nag-usap sina Tom Hagen at Michael tungkol sa problema sa pagmamasid sa plano ni Roth na sirain si Michael na maayos na pinlano dahil kakasuhan si Michael ng perjury matapos ang mahalagang testimonya ni Pentangeli. Sa ibang eksena naman, natagpuan na si Fredo, kapatid ni Michael, at hinikayat na bumalik sa Nevada at sa isang pribadong pagpupulong, ipinaliwanag niya kay Michael ang kanyang pagtataksil. Sinabi niyang galit siya dahil sa pagpapasa ng kapangyarihan ng pamilya kay Michael na imbis na sa kanya, at gusto niya ay ang paggalang na nararapat para sa kanya para sa tulong na ibinigay niya. Sinabi din niya na hindi niya alam na gusto pala nilang patayin si Michael. Sinabi rin niya kay Michael na ang punong abogado ng komite na si K-Stat ay tao ni Roth. Pagkatapos sinabi ni Michael kay Fredo na wala na siya sa kanyang panig ngayon, hindi na siya kapatid o kaibigan. At pribadong sinabihan si Al Neri na walang dapat mangyari kay Fredo habang buhay pa ang kanilang ina. Lumipat ang eksena sa pagdinig, kung saan sina Frank Pentangeli ay magiging testigo, dumating si Michael na may kasama. Dinala niya si Vincenzo ang kapatid ni Pentangeli mula sa Sicily, kung saan ang kanyang testimonya ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang mga naunang pahayag tungkol kay Michael. Nang ma-pressure si Pentangeli, inamin niya na sinabi lamang niya sa FBI ang gusto nilang marinig ngunit walang saksi na magtetestigo laban kay Michael. Sa pagtatapos ng pagdinig ng komite, si Tom ay nagsalita ng malakas at sinabing kailangan nilang humingi ng tawad kay Michael.
Sa isang hotel room naman, sinubukan ni Kate na iwan si Michael, dala ang kanilang mga anak. Sa simula, sinubukan niya siyang pakalmayin, ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka. Nang dahil sa init ng ulo niya ay nasaktan niya ito nang nabanggit ni Kay na ang kamakailan na pagkawala ng dinadala niya ay hindi miscarriage bagkus ay isang abortion. Sinabi niyang ayaw na niyang magkaroon pa sila ng isa pang bata na magiging kriminal na tutulad kay Michael. Sinabi rin niya sa kanya na ang bata ay isang lalaki na lalong pang nagpagalit kay Michael. Noong 1925 habang bumibisita sila Vito sa Sicily para sa isang family vacation, ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ipinakilala si Vito Corleone kay Don Ciccia, ang matandang lalaki na nag-i-import ng kanilang olive oil sa Amerika at gusto ang basbas niya. Nang tinanong ni Ciccia kung sino ang kanyang ama, sinabi ni Vito na ang pangalan ng aking ama ay Antonio Andolini, habang nilalaslas ang tiyan ng matanda gamit ang isang kutsilyo bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama, ina, at kapatid. Habang sila'y tumatakbo para tumakas mula sa mga tauhan ni Ciccia, si Tomasino ay tinamaan sa binti ng isang bodyguard ni Ciccia. Noong 1959, ang pagkamatay ni Carmela Corleone, ang balo at ina ng kanyang mga anak, ay nagdulot ng pagkakaisa muli ng pamilyang Corleone para sa kanyang libing. Patuloy na iniiwasan ni Michael si Fredo, ngunit nagpakumbaba siya nang si Connie ang humiling sa kanya. Nagyakapan sina Michael at Fredo, ngunit sa isang tanda ni Michael kay Neri na protektahan lamang si Fredo mula sa anumang pinsala habang buhay pa ang kanilang ina, ngunit ngayon ay wala na ito. Nag-usap sina Tom at Rocco Lampen tungkol sa kanilang huling pakikipagtransaksyon kay Hyman Roth na hindi naging matagumpay sa paghingi ng asylum mula sa iba't ibang bansa at pagtanggi sa pagpasok sa Israel bilang isang Hudyo na bumalik. Tinanggihan ni Michael ang payo ni Tom na ang ligtas na posisyon ng pamilya Corleone at ang pagpatay kay Roth at sa magkapatid na Rosato para sa paghihiganti ay hindi kinakailangan. Pagkatapos, bumisita si Tom sa nakakulong na si Frank Pentencelli sa isang base militar at nagmungkahi na kitilin niya ang kanyang sariling buhay gaya ng mga hindi nagtagumpay na mga sinaunang Roman conspirators at bilang kapalit, ay ang pangako na aalagaan ang kanyang mga pamilya pagkatapos niyang magpakamatay. Sa tulong ni Connie, pinupuntahan ni Kay ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya kayang iwan sila ng matagal, kaya't nang dumating si Michael na abutan siya at sinarhan nito ng pinto ang kanyang asawa. Bumalik kay Roth, habang siya'y papunta sa isang airport upang dalhin sa safe custody, pinatay siya ni Rocco Lampen na nagpanggap bilang isang mamamahayag at agad na binaril si Roth ngunit napatay din siya ng mga bodyguard nito. Sa base militar, natagpuang patay si Frank Pentencelli na sumunod sa utos ni Hagan at siya ay nagpakamatay sa kanyang bathtub. Sa huli, pinatay ni Alneri si Fredo habang sila'y nangingisda sa Lake Tahoe habang si Fredo ay nagdadasal ng Hail Mary upang tulungan silang makahuli ng isda. Sa huling eksena ng pelikula, makikitang nakaupo si Michael ng mag-isa sa Lake Tahoe at tahimik na nagmumuni-muni. At inaalala ang nakaraan noong December 21, 1941, at ang pamilyang Corleone ay naghahanda ng sorpresang kaarawan para kay Vito, kung saan ipinakilala ang panganay na anak ni Vito na si Sonny, ang kaibigan na si Carlo Rizzi na magiging mapang-abusong asawa ni Connie at magtataksil kay Sonny at ang lahat ay nag-uusap tungkol sa kamakailang pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor, at nagulat ang lahat nang ipahayag ni Michael na sasali siya sa Marine Corps ng Estados Unidos. Sinadyang binastos ni Sonny ang desisyon ni Michael at binanggit ni Tom kung paano sinabi sa kanya ni Vito na mayroon siyang inaasahang magandang kinabukasan para sa kanya, at tanging si Fredo lang ang sumuporta sa naging desisyon ni Michael. Pagkatapos, pumasok si Sal Tesio na may dalang cake para sa party. Nang dumating si Vito, lumabas ng kwarto ang lahat upang batiin si Don Vito, ngunit nagpaiwan si Michael at nag-iisip, kung saan sa panahon na yon, ay walang may alam na siya pala ang susunod na magiging godfather. Nagsisimula ang pelikula noong 1979, malapit na ngayon sa 60 si Corleone at nakakaramdam siya ng matinding pagkakonsensya sa kanyang mga nagawang pagkakasala sa kanyang naging mataas na ambisyon sa nakaraang maraming taon na ang nakalipas. Bagamat mayroon siyang nagawang mga kasalanan sa nakaraan, ito naman ang naging daan upang manatili ang pamilya Corleone na isang maimpluwensya at mayamang pamilya sa Amerika.
Iniisip niya ang kinabukasan at kaligayahan ng kanyang mga anak na sina Anthony at Mary, at ang mga bunga ng pagiging marahas niya sa nakaraan ang magiging pamana niya sa kanyang maiiwang pamilya. Sa kasalukuyan ang kanyang adopted brother at abogadong si Tom Hagan ay patay na, at ang teritoryo ng pamilya Corleone sa Lake Tahoe ay abandonado at sira na. Naghiwalay sina Michael at Kay noong 1959 at ibinigay ni Michael ang pangangalaga sa kanilang mga anak sa kanya. Ginamit ni Michael Corleone ang kanyang napakalaking kayamanan at kapangyarihan upang maibalik ang kanyang dignidad at reputasyon sa mata ng publiko. Ang marahas na kriminal na produkto ng pamilyang Corleone ay lumipas at iniwan na niya. Tinalikuran na ni Michael at pati na rin ng publiko ang gangster lifestyle. Inakap ni Michael ang corporate America na ngayon ay mayroong mas mapagparayang pamumuhay. Itinayo niya muli ang mga interes ng Corleone bilang isang lehitimong negosyo, gamit ang blood money mula sa kanilang mafia years at sinusubukan niyang mabura sa mata ng tao ang kanilang nakaraan. Gumawa si Michael ng isang charity, ito ay ang Vito Foundation ng Corleone bilang pag-alaala sa kanyang ama, sa isang seremonya na ginanap sa katedral ni St. Patrick na pinamumunuan ni Arsobispo Gildia. Pinangalanan si Michael bilang Commander of the Order of St. Sebastian. Dumalo sila at ang kanilang mga anak sa seremonya kasabay ng isang bonggang party. Sa pagtatapos ng seremonya, may hindi komportableng pagkikita sina Michael at Kay, kung saan sinabi niya sa kanya ang award at ang seremonya ay isang kahiyahiyang pagpapakita ng kanyang kasaysayan ng karahasan at kasakiman. Sinabi ni Anthony sa kanyang ama na siya ay magda-drop out sa law school at gusto niyang ituloy ang karera bilang isang mang-aawit sa opera. Suportado ni Kay ang kanyang pinili, ngunit hindi sumasang-ayon si Michael sa ninanais ng kanyang anak, at gusto niya na tapusin ang pag-aaral ng law o sumali siya sa negosyo ng pamilya. Sa huli, pumayag si Michael sa hiling ni Anthony. Kasama din sa event si Vincent Mancini, ang anak sa labas ni Sonny Corleone. Sa party, nagkita sila Vincent at ang kanyang kaaway na si Joey, ang enforcer ng pamilya Corleone na nagpapatakbo ng mga negosyo ng krimen ng pamilya Corleone sa New York. Ang natitirang Old Corleone Criminal Empire ay ngayon ay nasa ilalim ng pamamalakad ni Zosa. Gayunpaman, ang lumang kapitbahayan ng Corleone sa Lower East Side ng New York ay nasira at naging outlaw. Sa opisina ni Michael, sina Vincent at Zosa ay nag-uusap tungkol sa kanilang alitan. Naging marahas ang talakayan at inaakusahan ni Vincent si Zosa bilang isang hindi kontroladong halimaw na nangungutya kay Michael sa likod niya. Sinabi ni Michael na hindi na siya sangkot sa mga mafia affairs at kahit anong bad blood na umiiral sa pagitan nina Vincent at Joey, hindi siya makikialam at lumulugar lamang siya sa pagitan nila. Hinihiling niya sa dalawang lalaki na magkasundo at magyakapan sila. Ngunit kinantsawa ni Zosa si Vincent sa pagtawag sa kanya na isang bastardo. Galit na galit kaya kinagat ni Vincent ang gilid ng tainga ni Zosa na halos mga lahati sa natamong sugat. Pagkaraan, habang si Zosa ay inilalabas, pinapagalitan naman ni Michael si Vincent dahil sa kanyang marahas na paraan. Gayunpaman, humanga si Michael sa hindi matatawarang katapatan ni Vincent, kaya nagpasya si Michael na kuhanin ang pamangkin upang magtrabaho sa ilalim ng kanyang pangangalaga, at upang mag-abayan na rin ito. Ang party ay nagtapos sa isang family picture, kung saan sinabihan ni Michael si Vincent na sumali kasama ng iba pang miyembro ng pamilya. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan sila Vincent at ng isang babaeng reporter sa isang intense na gabi, biglang may pumasok na dalawang lalaki na balak sanang patayin si Vincent, ngunit naunahan sila nito at sa di inaasahang pagkakataon kinuha nila ang babae at ginawang hostage, ngunit hindi nagpatinag si Vincent sa mga ito at pinatay niya ang dalawa pagkatapos mapaamin kung sino ang nagpadala sa kanila. Sa pag-asang makakuha ng respeto at kayamanan para sa pamilyang Corleone sa pamamagitan ng isang lehitimong negosyo, hinahangad ni Michael na bilhin ang mga shares ng Vatican sa isang internasyonal na real estate na kumpanya na may hawak ng mga ari-arian kung saan 25% ay kontrolado ng Vatican. Sa tulong ng kanyang abogado na si B.J. Harrison, nakipag-negotiate siya para ilipat ang $600 milyong sa bangko ng Vatican, kasama ni Arsobispo Gilday na nabangkarot sa malaking utang dahil sa kanyang mahinang pamamahala at tiwaling pakikitungo. Habang nasa Vatican City si Michael, nalaman niya na tinututulan ng ilang maimpluwensyang partido ang deal sa maraming dahilan,
hindi bababa sa isa sa mga ito ay ang malawak na kasaysayan ng kriminalidad na nagpadumi sa pangalan ng mga Corleone. Kasabay ng paghina ng kalusugan ni Pope Paul VI at pagpapatibay ng kasunduan, magiging mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ni Michael. Sinabi ni Don Alt Abello, isang matandang New York Mafia, kay Michael na ang kanyang dating mga kasosyo sa mafia at mga miyembro ng komisyon ay gusto na maayos ang immobilier deal, kaya nagsuggest siya ng isang meeting para sa kanila. Ang pagpupulong ay inayos sa Atlantic City at pinasaya ni Michael ang karamihan sa mga don sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking bayad mula sa kanilang share sa kasino mula sa kanyang sariling yaman. Gayunpaman, si Zozo ay walang natanggap kaya siya galit na nagpahayag na si Michael ay kalaban na niya, at sinasabi sa lahat ng nasa silid na dapat silang mamili sa kanilang dalawa ni Michael. Galit na galit, si Zozo ay lumabas sa meeting room, kaya sinundan siya ni Don Alt Abello para kausapin upang bumalik. Matapos ang ilang minuto, ang mga pinto ay kinandado sa labas at isang helicopter ang lumilipad sa itaas ng conference room at nagpaputok ng maraming bala sa mga bintana sa kisame. Halos lahat ay namatay maliban kay Michael, Vincent at ang long-time bodyguard niyang si Alniri. Pagbalik sa kanyang apartment sa New York, habang iniisip ni Michael kung paano haharapin ang hit na ito, si Vincent na kasama niya ay nagre-rekomenda ng pagpatay kay Zosa. Habang nagsasalita siya ay napagtanto ni Michael na si Alt Abello ang nag-authorize ng pag-atake sa kanila. Pagkatapos sa di inaasahang pagkakataon, inatake siya ng diabetic stroke at kasunod nito ay na-hospital siya. Sa panahon ng inaatake siya, at nagdedeliryo, sinisigaw ni Michael ang pangalan ng kuya niyang si Fredo na siya mismo ang nag-utos para ipapatay ito, mga 20 taon na ang nakakalipas. Sa kabilang eksena naman, kahit alam nilang magpinsan sila, si Vincent at Mary ay nagsimulang magkaroon ng isang romantikong relasyon. Lingid sa kaalaman ni Michael, kasama si Vincent ay nagudyok sa tita Connie niya na ngayon ay nagtatrabaho bilang pansamantalang consigliere ni Michael, ay na nagbabalak ng paghihiganti laban kay Joey Zosa. Sa isang street fair, pinatay ng mga kasamahan ni Vincent ang mga bodyguard ni Zosa, habang nag-disguise naman si Vincent bilang isang mounted New York police. At si Vincent mismo ang pumatay kay Zosa. Sa ospital, nalaman ni Michael na si Vincent ang pumilit humingi ng pahintulot kay Malniri at Connie para patayin si Zosa. Sinabi rin ni Michael kay Vincent na tapusin na niya ang kanyang relasyon kay Mary dahil inilalagay ni Vincent sa alanganin ang buhay ni Mary. Makalipas ang ilang panahon, ang pamilya ay nagpunta sa Sicily, kung saan sinabi ni Michael kay Vincent na magkunwaring makipag-alyansa kay Don Alt Abello para malaman kung kanino siya nagtatrabaho. Upang hindi siya pagdudahan, sinabi ni Michael na ang hindi pagsang-ayon niya sa kanyang relasyon kay Mary ang naging dahilan ng pagiging hindi tapat ni Vincent sa kanya. Sinusuportahan at tinanggap ni Alt Abello ang ideya ni Vincent na palitan ang kanyang katapatan at ipinakilala siya kay Likia Lecasi, ang lalaking nasa likod ng balak na pigilan si Michael sa pagkuha ng immobilier. Binisita ni Michael si Cardinal Lamberto, isang may mabuting hangarin at banal na pari, para magsalita tungkol sa immobilier deal. Kinukumbinsi ni Lamberto si Michael na gawin ang kanyang unang pagkukumpisal sa loob ng 30 taon. Bukod sa iba pang mga kasalanan, ipinagtapat ni Michael na ipinag-utos niya na patayin ang kanyang kapatid na si Fredo. Pagkatapos magtapat, umiyak si Michael, kaya sinabi ni Lamberto na tama lang na magdusa siya. At kahit na sinabi niyang kailangan ni Michael na magsisi sa kasalanan niyang ginawa, alam niyang hindi gagawin ito ni Michael. Gayunpaman, inaabsuelto niya si Michael sa kanyang mga kasalanan.
Sa panahon na nasa Sicily sila, nakasama niya si Kay na dumating para sa debut opera concert ni Anthony. Hiningi ni Michael ang kanyang pagpapatawad, dahil pareho nilang inamin na mahal pa rin nila ang isa't isa. Sa kabilang banda, si Michael ay nakatanggap ng balita na si Tomasino, ang kanyang kaibigang taga-Sicilian at kakampi ng mga pamilyang Corleone sa loob ng kalahating siglo ay pinatay. Kaya napagtanto niya na may nagbabadya ng panibagong karahasan ang parating. Pagkatapos mamatay ng Old Pope, si Cardinal Lamberto ay ang pumalit at nahalal na papa. Siya ngayon ay si Pope John Paul I, na nangangahulugan na malamang na mapagtibay ang Immobilier Deal dahil sa kanyang intensyon na linisin ang pakikitungo ng Vatican sa publiko. Pagkatapos na bumalik ni Vincent, sinabi niya kay Michael kung ano ang natutunan niya mula kay Alt Abellio at Lecchesi na nasa likod ng pagkontralaban sa kanyang Immobilier Deal. At sinabi niya rin na isang master assassin na kilala bilang Mosca, ang lalaking pumatay kay Tomasino ay inupahan ni Alt Abellio para patayin rin si Michael. Gustong gumanti ni Vincent pero pinaalalahanan siya ni Michael na kung magpapatuloy siya sa ganoong plano, wala nang babalikan si Vincent. Ngunit ipinipilit ang paghihiganti ni Vincent at sa huli ay pumayag siya. Pagkatapos sinabi ni Michael na si Vincent na ang magiging bagong godfather ng pamilya Corleone, ang bagong Don Corleone. Ngunit kapalit ng naturang promosyon, pumayag si Vincent na tapusin na ang kanyang relasyon kay Mary. Pagkatapos, bumyahe ang pamilya sa Palermo para makita si Anthony, ang nangunguna sa Cavalieri Rusticana, at magtatanghal siya sa isang kilalang opera house, na Teatro Massimo. Samantala, may plano si Vincent na mag-orkestra ng paghihiganti laban sa mga kaaway ng pamilya Corleone. Kasabay ng mga eksena mula sa pagtatanghal ni Anthony, ay ang mga brutal na pagpatay sa mga kaaway ng pamilyang Corleone. Si Arsobispo Gildian ay gumawa ng tsaa na may lason para sa bagong pope, kung saan agad na uminom ito at namatay. Habang sa Opera House, pinakain ng may lason na cannoli si Don Alt Abellio ni Connie na sa lalong madaling panahon, siya ay tahimik na namatay habang pinagmamasdan ni Connie. Sa Vatican, binaril ni Alneri si Arsobispo Gildia habang siya ay umakyat sa spiral na hagdanan at nahulog ang katawan ng arsobispo sa ibaba. At sa huli, lumapit ang bodyguard ni Tomasino na si Carlo, kay Don Lecchesi, at bumulong sa kanyang tenga at sinabi, "Boss, nasa Batang Quiapo na si Diwata." Pagkatapos sinaksak si Lecchesi sa lalamunan gamit ang sariling pares ng kanyang salamin. Pagkatapos si Mosca, ang assassin na inupahan ni Don Alt Abellio para patayin si Michael, ay bumaba sa opera house sa kalagitnaan ng pagtatanghal ni Anthony, at pinatay ang tatlo sa mga tauhan ni Vincent. Na nagpabagal sa pagkakataon niya at natapos ang opera bago niya makuha ang pagkakataong mapatay si Michael gamit ang kanyang rifle. Ang assassin ay umalis sa opera house, at pumwesto sa harapan ng hagdanan, at sinubukang barilin si Michael ngunit sa di inaasahang pangyayari ay pumunta si Mary sa kanyang ama at kinompronte siya tungkol sa sapilitang hiwalayan nila ni Vincent. Nang ipinutok na ang baril ni Mosca, ang putok ay tumama sa balikat ni Michael at saka tumago sa dibdib ni Mary. Nakahandusay, at namatay siyang habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Nagkaroon ng pagkakataon agad na pinatay ni Vincent ang assassin. Lahat ng tao ay umiiyak para kay Mary habang yakap ni Kay ang kanyang dugwang katawan ng kanyang mga braso. Napatingin silang lahat kay Michael na sumisigaw sa nararamdamang sakit at galit. Ang eksena ay nagpakita ng isang maikling pagpapakita ng mga alaala ni Michael. Ang una ay ang pagsayaw kasama si Mary, ang pangalawa ay ang pagsayaw mula sa kanyang namatay na unang asawang si Apollonia, at ang huling ay ang isang sayaw kasama si Kay nung kinasal sila. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang hindi natukoy na taon, na nagpapakita ng isang matanda at miserableng si Michael na nakaupo sa harap ng bakuran ng Sicilian Don na si Tomasino. Dahan-dahan niyang sinusuot ang isang pares ng sunglasses, habang bumabagsak ang hawak niyang orange sa kamay, bumagsak siya sa kanyang upuan, at lumagapak sa lupa, at namatay siyang mag-isa na walang taong nakakita sa paligid niya, at dito, nagtatapos ang Godfather saga. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!